of changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News Broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila. Our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong, trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM. Manila, the music and news authority. One time, the new Filipino time, 8:06 ng umaga. Diretso na tayo mga kabrigada. Kanina na pag-usapan ho natin yung sa Tacloban. Pag-usapan naman ho natin sa ngayon, mula sa Region 8, Region 6 tayo. Ito hong nangyari naman ho na tangkang pananambang sa isa nga hong anchorman na si J. Lavapies. Diyan ho sa may Roa City, Capiz, mga kabrigada. Alamin ho natin ang updates dito. Nasa kabilang linya ho natin si Acting Regional Director ng Pro-6, si Police Brigadier General Randolph Tuanyo. General, welcome po sa Tira Brigada. Kasama ho ninyo Brigada Ga, Brigada Amner. Good morning, RD. Morning po. Yes, Sir Gab. Sir Amner, magandang umaga po at salat po ninyo mga pagkatuloy. Opo. Unang-una, ano na ho yung status nito nga hong anchorman na tinangkang tambangan? Kasi tama ho ba kami, nakaligtas ho siya dito po sa ambush na ito, General? Tama po, Sir. Babanggit po natin na ang insidente ay nangyari kahapon na halos mag-aalas sa isa po na umaga. Na kung saan po, labangan siya ng dalawang motorcycle riding individual. Pero nakababa po yung pinaka-main shooter po niya. Paglabas po ng kanto, nagpaputok po ng 4 na beses yung shooter. Pasalamat naman po tayo, Sir Gab, Sir Amner. Hindi po na tinamaan o nasagat, nasaktan mo yung ating pong anchorman na biyalang. Okay, so lahat ano naman po unscathed itong mga target na ito, General. Pero meron na ho ba tayong person of interest sa krimen na ito? At syempre, kapag media, kasamaan ho namin sa media, unang tanong, work-related ho ba ito pong insidente ng pamamaril na ito, General? Sa initial, ang importante is, Sir Gab, Sir Amner, na yung pong action taken natin, na nag-create po tayo agad ng Special Investigation Team. And then sa initial findings po, ang related po ito hanggang kagabi, ang magabat tinitingnan natin yung lahat ng anggulo na posible na motibo rito sa insidente. Ang tinitingnan po natin yung mga binanggit po niya na posible ang isa sa anggulo natin ay work-related. Kaya ang instructions po natin, Sir Amner, Sir Gab, na sabi ko sa SIT natin na balikan natin yung mga nakaraang linggo na commentaries po niya para po doon may pagsisimulan po tayo na backtracking po doon sa mga commentaries na ibinigay niya. Okay. Naumpisa na ho ba rin yung backtracking? May nakita na ba tayo na possible na mga tinira nitong yung victim? Hard-hitting ho ba itong anchorman na ito, General? May nakita na ba tayo ng mga siguro posibleng naapakan niya o mga na-offend doon ho sa kanyang mga komentaryo? Ano bang latest natin dito, General? Tama po, medyo hard-hitting po yung kanyang mga komentaryo at may mga individual po kasi siya na binabanggit. Kaya lahat po yan, tinitignan po natin, medyo mahaba po yung backtracking na binigyan natin doon sa SIT. Sabi ko, wag lang tayo mag-concentrate sa safety day. Tingnan natin as much as possible yung mga nakaraang linggo na mga binitawan niya na komentar. Okay. General, doon po sa initial na mga report, sinasabi na dalawa yung mga suspect na nag-attempt nga po dito sa buhay ni Lavapies na ito. Isa po yung na-caught on video doon sa CCTV malapit sa crime scene. What about yung isa? May may CCTV footage din po ba na nagpapakita na kanyang mukha, na kanyang yung tindig nitong isa sa dalawang suspect na ito? Ang nakita po natin doon sa initial na backtracking po natin,
na hawak po ng shooter yung kanyang helmet, palit po siya ng black na bull cap, at may cover po yung kanyang mukha. Okay. Pero kahapon po, nagsimula na yung backtracking natin para ma-cover po natin lahat ng angulo. Kasama po yung nag-aabang sa kanya na nagdadala po ng kanyang motorsiklo. At yung po mga routes of exit po na pinuntahan po nila. Okay. Ano pong factor yung pwedeng nakatulong doon sa biktima na makaligtas sa General? Kasi lumalabas sa reports, siyempre binaril siya, tapos patuloy siya sa pagmamaneho ng kanyang sasakyan, tapos parang nag-park doon sa kabilang bahagi ng kalsada? Hindi po, as a aftermath na po yun, sir, ng pagpapaputok po. Nawala na po siya ng control. Maaari ang tingin po natin ay nag-cover din po siya sa loob. Oho. At hindi naman po siya nag-gas pedal na. Kaya dire-diretso po siya doon sa other side ng road. At pagkaputok naman, sir, makita niya naman, pagkaputok, tumakbo agad. Okay. Oo. At maiging nga po, hindi siya na follow up. Okay. General, may lumalabas po na mga report na allegedly itong biktima po meron pong sinampahan. Sila po sinampahan pala ng cyber libel ng ilang local officials dyan sa kanilang lugar. Isa din po ba ito sa tinitingnan ninyo doon sa inyong mga investigasyon? Na iuugnay din po ba ito sa krimen? Kasama po yan, dahil sila pong mag-asawa ay both commentators po. Ang nakita po natin sa initial report po natin noong March ng 2026, kung saan natampahan ng kaso na arresto yung kanyang may bakit po. Oho. Sa ugnay ng cyber libel case na pinay po. Okay. Pero yung kaso niya at yung mga personalities na nag-file po sa kanya ng kaso, naging subject din po ba ng mga komentaryo niya sa kanyang radio program a week or two bago nangyari itong krimen na ito, General? Kaya di pa po natin ma-confirm kung nabanggit niya yung mga individual na nagtala kaso sa kanyang may bahay. Pero kasama po yan sa tinitingnan po ngayon ng SRG po. Opo. Since talagang may panganib kasi may attempt sa buhay nitong biktima, ano po yung mga security measures na pinoprovide ng PNP para ma-ensure naman yung kaligtasan nitong biktima at ng kanyang pamilya, General? Sa job, sir, na kahapon po, agad na binigyan ko na kautusan yung Rojas City na nagtalaga po tayo ng dalawang kanyang PNP tenders po. At pinakatulungan ko po siya doon sa ating team sa PNP na mag-file sa PSPG kanyang threat ng kanyang threat assessment para po ito po ay magiging semi-permanent na po na magiging security. Okay. Siyempre, ongoing po yung mga investigasyon. Lahat ng mga anggulo tinitingnan po. Yung mga napag-usapan po natin is mga issue na maaaring may kaugnayan sa kanyang trabaho. What about possible personal grudges na pwedeng kinasangkutan nitong biktima, General? May mga nakikita kayo at this stage ng inyong mga investigation? Oh, meron ba bawan nakaaway sa negosyo, sa pera? Meron ba tayong mga ganun, General? Opo, all angles and jobs Abner are open actually. Hindi tayo nakatik sa isang istorya lamang. Oo. Tinitignan din natin ang lahat ng posibleng anggulo at hinahayaan natin na ang ebidensya ang magturo sa atin sa tamang direksyon pa. Okay. Balikan ko lang po bago pa itong nang nakausap na ho ninyo itong victim, may nabanggit ho ba siya na parang before to may natatanggap na ho sa mga banta sa kanyang buhay, General? Yes, sir. Kaya nga po ang immediately nagbigay po tayo ng dalawang PNP security po niya, yung mabanggit na po yun na yan. At siyempre nga po, ayaw naman natin na mapahaba yung ating pong immediate partner po. Okay. Sige po. With that, General, patuloy ho kami makikipag-ugnayan ho sa inyo. At panghuli na lang siguro, kumusta na ho yung kumbaga ba, general ambience dyan ho sa area na yan. Kasi kung tama kami, di ba, General, kalalagay lang ho ninyo dyan sa region na yan. At ito yung parang malaking issue na sumambulat ho sa inyo. General, kumusta ho dyan sa inyong region sa ngayon? So, tama po. Hapon po actually, sir, yung aking pong 1 month bilang acting regional director. Kaya sabi ko naman po, ang commitment naman natin sa media community na mahalaga sa atin ang kaligtasan ng mga mamahayag. Kaya tututukan natin ang kasong ito upang matukoy at matanggap ang mga responsibility. Okay, sige po. With that, General, maraming salamat ho sa oras ho na binigay ho ninyo sa amin ngayong umaga at makikipag-ugnayan pa ho ulit kami sa inyo kapag meron po tayong mga development sa kaso na ito. Thank you very much po, General. Thank you po. Maraming salamat, sir. Sir, gababoy po kayo. Salamat po. Tira, brigada!
Yan mga kabrigada, si Brigadier General Randolph Tuanyo, ang Acting Regional Director mga kabrigada ng Pro 6. Diba? Kaya natanong natin kasi yun, kaka 1 month niya lang kahapon, tapos eksakto na malaking balita agad. Yung sumambulat sa kanya, malaking security issue agad yung sumambulat sa kanya. Pero ang maganda kasi dito partner, diba, at least nakaligtas yung ating kasamahan sa trabaho dyan sa Rojas City, Capiz. Nakaligtas, Brigada Gabs. Tapos, may footage doon sa suspect. Iba ka naman kapag ka naikalat itong video na ito, Brigada Gabs, baka naman mamukhaan ng mga residente dyan sa lugar, makilala nila yung suspect na pwedeng ma-connect doon sa mga pinagdududahan na mga nakalaban na nakaagrabyado nitong biktima, Brigada Gabs, pwedeng ma-identify yun eh. Halimbawa, itong suspect na to, itong triggerman na ito, konektado kay ganito na personalidad. Correct. Maaring pwedeng makatulong yun doon sa pag-establish ng identity nitong suspect na ito, Brigada Gabs. Anyways, kapag meron din hong mga development ho dyan, mga kabrigada, agad-agad ho natin yung ibabalita ho sa inyo. Sa ating pagbabalik naman, mga kabrigada, medyo talon naman tayo, bang usapin ulit ito. Kahapon ho, nagsagawa ho mga kabrigada ng parang panawagan, may kilos protesta. Ito hong grupo, dyan po sa Supreme Court. Ito ho'y may kinalaman mga kabrigada doon ho sa mga pending na petisyon para nga ho sa nalalapit na BARM elections. Alamin natin ano ba yung apela nila dyan sa Supreme Court sa ating pagbabalik. Ating oras, alas 8:16.